Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ano? Napakunot ang noo ni Donoghu nang makita niya iyon. Ano ang nangyari? Paanong biglang lumitaw ang 500 taong ito? Patayin siya! Malamig na sigaw ni Daryl. Sa isang iglap, ang 5 mandirigma ay bumangon at wumtik patungo kay Donoghu tulad ng pagtaas ng tubig. Si Daryl, kasabay nito, ay itinaas ang kanyang panloob na enerhiya habang siya ay sumunod sa likuran nila. Gayunpaman, bagaman mayroong 500 mandirigma, lahat sila ay nasugatan. Mahirap para sa kanila na baguhin ang pormasyon nang harapin nila ang mapanirang langit na palakol ni Donoghu. Sa loob lamang ng 5 minuto, natalo ni Donoghu ang kalahati ng 500 mandirigma. Ang pulang matang mandirigma at nag-alab na reyna ng ahas ay hindi nasaktan ng malubha, ngunit halos kumakapit na lang sila. At sa kabilang dako naman, si Daryl, ang katawan niya ay puno ng dugo. Ang natitirang lakas ng mapanirang langit na palakol ay nagawang tamaan siya, at dumugo ang kanyang balikat. Kung hindi niya naiwasan ang atake, mawawala malang ang kanyang buong braso. Napakalakas! Ang mapanirang langit na palakol ay masyadong malakas. Galit at nag-alala si Daryl nang talunin ng isa ni Donoghu ang kanyang mga mandirigma mula sa Exquisite Pagoda, ang kanilang bilang ay tuluyang nabawasan. Mamatay ka na! Malakas na umungol si Donoghu. Sa isang iglap lang ng mata, nasira niya ang atake ng mga mandirigma. Gamit ang mapanirang langit na palakol sa kanyang kamay, umatake siya patungo kay Daryl. Ito ang pinakamalakas na atake ni Donoghu, kahit na kung si Daryl ay isang martial emperor, tiyak na mapapatay siya kung hindi niya ito maiiwasan. Ang 6 na mga diwa, sina Jewel at Debra ay pawis na pawis, habang pinagmamasdan ang sitwasyon mula sa lupa. Kinagat nila ang kanilang mga labi, nabalisa sila sa nangyayari. Nanliit ang mga mata ni Daryl nang makita ang palakol na papalapit sa kanya. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Walang ibang paraan na maiwasan niya iyon. Iyon lang. Natatakot akong mamamatay na ako ngayon. Nakaramdam ng kirot si Daryl sa kanyang dibdib, tumingin siya sa lupa. Nakita niyang niyakap ni Daniel ang asawa, habang pilit na sumisigaw ng malakas. Ama, ina, nabigo ko kayo. Hindi ko na kayo maalagaan. Hindi mapigilang tumulo ang luha ni Daryl habang nakapikit siya. Kumuyom ang puso ng lahat. Ang mapanirang langit na palakol ay mas mababa lamang sa 3 talampakan ang layo mula sa Daryl. Ang karamihan ng mga tao sa lupa ay nakapikit din, hindi sila naglakas, loob na manood pa. Gayunpaman, sa sandaling yon, naramdaman ni Daryl na may panginginig na tumakbo sa kanyang katawan. Biglang bumukas ang mata niya. Biglang may napagtanto si Daryl. Donoghu, pinatay mo ang aking ina. Gusto kong pagbayaran mo iyon ng sarili mong dugo. Sa wakas, nakakabaliw na umungol si Daryl. Bang! Tinaas ni Daryl ang kanyang mga kamay, at sumabog ang panloob na enerhiya sa kanyang tiyan. Matapos ang sandaling iyon, wala nang anumang panloob na enerhiya si Daryl sa kanyang tiyan, para siyang isang normal na tao na lamang. Ano ang ginagawa niya? Daryl, anong ginagawa mo? Ang ekspresyon ng bawat isa ay nagbago, nagtaka sila. Paano niya ipagpapatuloy ang laban kasama si Donoghu matapos niyang mailabas ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya? Nangangahulugan ba iyon na nais na niyang mamatay? Gayunpaman, hindi sila pinakinggan ni Daryl. Lumutang siya sa gitna ng hangin na nakapikit ng mahigpit. Sa wakas, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa bibig ni Daryl, at ang lakas ay yumanig sa mundo. Grand Destruction Art, Mountainous River Art. Pagkatapos, binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata, at kasabay nito, ang kanang-kanang daliri ay nakaturo sa langit. Nang sinabi niya ang huling salita, agad na binago ng langit at lupa ang kanilang mga kulay. Ang langit ay natakpan ng madilim na ulap, at kasabay nito, ang mga bulaklak, damo, at mga puno sa lupa sa loob ng ilang daang milya sa paligid pagkatapos ay agad na nagyelo, lahat ng mga halaman ay nalanta, at naging dilaw. Bang! Sinundan niyo ng isang malakas na ingay. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Daryl ay nagsimulang maghiwalay. Ang lava sa ilalim ng lupa ay sumubsob pa itaas tulad ng mga dragon ng apoy habang pinaikutan nila ang katawan ni Daryl.
Ang Grand Destruction Art ay mayroong tatlong mga antas. Ang unang antas ay ang Single Finger Wonder. Ang pangalawang antas ay ang Mountainous River Art. Ang pangatlong antas, na kung saan ay ang pinakamataas na antas, ay ang Celestial Rotation. Natutunan lamang ni Daryl ang pamamaraan para sa unang antas, ang Single Finger Wonder. Nang ikakasal na si Yvonne kay Jeremy, ginamit ni Daryl ang kasanayang iyon nang tinitigil niya ang kanilang kasal. At para naman sa antas ng pangalawang teknik, ang Mountainous River Art, hindi pa ito nakukumpleto ni Daryl. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang ina na pinatay, at ang kanyang ama na umiiyak na halos mawalan na ng baga, nadama ni Daryl na may isang pinto na bumukas sa kanyang isip. Desperado na siya, at sa gayon, nagawa niyang makumpleto ang pangalawang antas na teknik, ang Mountainous River Art. Ang kasanayan na kanyang ginawa, ay ang Mountainous River Art. Ang pamamaraan ng Mountainous River Art ay maaaring sumipsip ng lahat ng enerhiya sa loob ng isang lugar na ilang daang milya. Ang mga bulaklak, damo at puno sa ilang daang milya sa paligid ng lugar na iyon ay lumago ng malusog. Gayunpaman, sa sandaling ginamit ni Daryl ang Mountainous River Art, lahat sa kanila ay nalanta. Ang lakas mula sa lava at mga halaman ay natipon lahat sa mga kamay ni Daryl upang makabuo ng isang bolang apoy. Ang bolang apoy ay may lawak na ilang libong sukat. Ito ay kasing lakas ng araw. Ang lahat sa lupa ay natigilan nang maramdaman nila ang nakakakilabot na lakas ng bolang apoy. Gayunpaman, hindi may larawan ang kanilang pagkasabik din. Donoghu, gusto kong mamatay ka na. Si Daryl ay nababaliw na sumigaw, agad na tumalbog ang higanteng bolang apoy papunta kay Donoghu. Umikot ang langit at ang lupa saan man dumaan ang bolang apoy sa lugar. Ito ay tulad ng kung ito ay ang katapusan na ng mundo. Ano? Nagulat si Donoghu, mabilis niyang inangat ang mapanirang langit na palakol upang harangan ang bolang apoy. Bang! Ang bolang apoy ay bumangga sa mapanirang langit na palakol, ang nakakatakot na enerhiya ay sumabog, at ang liwanag nito ay makikita mula sa ilang daang milya ang layo. Wow! Sumuka si Donoghu ng isang sariwang dugo habang ang kanyang katawan ay lumipad paatras. Kahit na mayroon siyang mapanirang langit na palakol, hindi siya kayang ipagtanggol nito laban sa Mountainous River Art. Matapos ang isang tuloy na laban, naubos ni Donoghu ang halos lahat ng kanyang panloob na lakas. Kinakailangan niya ang napakalaking panloob na enerhiya upang maisaaktibo ang mapanirang langit na palakol. Matapos siyang tumapon patalikod ng ilang daang talampakan, sinubukan ni Donoghu na patatagin ang kanyang katawan. Nagsuka pa siya ng ilan pang dami ng sariwang dugo. Si Daryl, sa kabilang dulo, ay naging mahina pagkatapos niyang gawin ang teknik na Mountainous River Art. Ang Grand Destruction Art ay isang paraan upang sirain ang langit at lupa. Ito ay wala sa inaasahan na kahit sino na maaaring buhayin ni Daryl ang teknik na Mountainous River Art. Matapos niyang gawin ang Mountainous River Art, kakailanganin niyang magpahinga ng kahit isang buwan. Wow! Natigilan ng lahat, ang kanilang mga mata at bibig ay nakabukas ng malaki. Ni hindi nila natipon ang kanilang mga saloobin ng medyo matagal. Nangangahulugan ba yon na nanalo si Daryl sa labanan? Gumawa si Daryl ng hindi paniwala na pamamaraan. Mabuti. Mabuti iyon. Daryl, mayroon kang mga kasanayan. Ano man ang mangyari, papatayin pa rin kita ngayon. Lubusang pinilit ni Donoghu na panghawakan ang mahinang katawan niya. Mahigpit niyang hinawakan ang mapanirang langit na palakol at muling umatake kay Daryl. Wala siyang natitirang lakas, ngunit alam niya na kung hindi niya papatayin si Daryl sa araw na yon, magdudulot ito ng mas malaking panganib para sa kanyang sarili sa hinaharap. Sa makatuwid, dapat gamitin ni Donoghu ang lahat ng kanyang lakas upang patayin si Daryl. Nang makita muli ni Daryl si Donoghu na umaatak muli sa kanya, kinuyom niya ang mga kamao. Nais niyang iwasan ang pag-atake, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina na, walang paraan para sa kanya na ito ay ilagan. Daryl! Sa sandaling iyon, si Debra ay tumalon papunta sa kanya, at pinagana ang isang proteksyon na kalasag upang ipagtanggol si Daryl mula sa pag-atake. Sa parehong oras, si Cindy at ang iba pang natira ay halos nakuhang muli ang kanilang panloob na enerhiya. Ang anim na mga diwata at si Debra ay nagpatuloy upang labanan si Donoghu. Bang!
Habang pinapalo ng munting diwata ang kanyang sinturon na katad, isang malakas at malinaw na tunog ang narinig, sumigaw si Donoghu. Napuruhan siya ng sinturon hanggang sa mapulbos ang kanyang laman. Pitang na! Nakakuyom ang ngipin ni Donoghu habang siya ay nanunumpa. Wala na siyang natitirang lakas, ayaw na niyang magpatuloy sa laban. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang iwasiwas ang palakol upang pilitin ang mga kababaihan na umatras nang umikot siya upang makatakas. Mga kapatid, sundan niyo siya! Sigaw ni Cindy. Pinamunuan niya ang ilang mga diwata at si Debra sa pagsunod nila kay Donoghu. Pinatay ni Donoghu ang maraming tao mula sa pamilyang Carter, at pinatay pa niya ang ina ni Daryl, hindi nila siya hinayaang makatakas. Sinubukan ni Donoghu ang kanyang makakaya na umalis, ngunit nakita niya ang 6 na mga diwata at hinabol ni Debra nang siya ay lumingon. Ngumiti siya ng masama at nadagdagan ang bilis ng mga yapak nito. Sa kabilang dulo, sa pamilya Carter, ang mga mata ni Daryl ay pulang-pula. Masyadong mahina ang kanyang katawan na paupo siyang paralisado sa sahig. Ginoo! Sigaw ni Jewel at mabilis na tumakbo sa kanya. Nagielo ang mukha ni Yvonne habang sumunod sa likuran niya. Sa oras na yon, walang nakapansin na mahigpit ang hawak ni Yvonne sa isang patalim sa kanyang kamay. Nang marating niya si Daryl, hinawakan ni Jewel si Daryl habang nag-aalala siya. Ginoo, ayos ka lang ba? Halos umiyak si Jewel. Napagtanto niya na si Daryl ay mahinang-mahina na, at ang mukha nito ay sobrang namumutla. Umiling si Daryl. Ayos lang ako. Bang? Bago siya magpatuloy sa pagsasalita, naramdaman ni Daryl ang paglamig sa kanyang dibdib. Pagkatapos, nakita niya ang isang talim na tumusok sa kanyang dibdib habang ang sariwang dugo ay agad na tumagas mula sa sugat. Naramdaman ni Daryl na naging madilim ang kanyang paningin, sinubukan niya ang makakaya upang ibaling ang ulo niya. Nakita niya si Yvonne na may hawak na isang patalim sa kanyang kamay habang siya ay nakatayo na walang ekspresyon sa harapan niya. Yvonne, ikaw. Natigilan si Daryl. Ilang salita lamang ang nasabi niya nang maging madilim ang kanyang paningin at bumagsak siya sa lupa. Kahit na nagsimula ng lumabo ang kanyang kamalayan, pakiramdam ni Daryl ay lubusan siyang nawasak. Hindi niya akalain na ang kanyang minamahal na si Yvonne ay sasaksakin siya ng talim. Mr. Nanginginig ang katawan ni Jewel, siya ay lubos na natigilan. Agad niyang niyakap ng mahigpit si Daryl at sumigaw, Ginoo, Ginoo, parang awa mo na lumaban ka. Sinubukan ni Jewel na pigilan ang sugat ni Daryl ng walang kabuluhan. Gayunpaman, ang talim ay tumusok sa dibdib ni Daryl, at nagpatuloy itong dumugo. Walang ibang paraan upang pigilan pa ito. Kahit na 1 taon lang siyang nakasama ni Daryl, naisip niya siya bilang kanyang pinakamalapit na kaibigan sa buong mundo. Nang makita ni Jewel si Daryl na nakahiga sa sarili nitong dugo, siya ay labis na nawasak na halos himatayin na siya. Yvonne! Napaluha ang mukha ni Jewel. Namumula ang mga mata niya habang nakatingin kay Yvonne. Si Ginoo ay naging sobrang mabait sa'yo. Namimiss ka niya araw at gabi habang magkalayo kayo. Bakit sobrang lupit mo? Sinaktan mo na nga ako. Bakit kailangan mo rin siyang saktan? Bakit? Ako ay nagkamali tungkol sa'yo. Hindi ka karapat, dapat makasama si Mr. Galit na galit si Jewel na nagsimula ng manginig ang kanyang katawan. Nang saktan ako ni Yvonne, dapat ay sinabi ko na kay Ginoo ang tungkol dito nang ako ay magkaroon ng malay. Ngunit ako sobrang lambot ng puso ko. Naniniwala ako na siya ay may mga dahilan. Ngayon, kaya niya pa ring patayin si Ginoo. Kailangan pa ba niya ng anumang dahilan upang magawa yon? Ang magandang mukha ni Yvonne ay hindi nagpakita ng emosyon man lang nang humarap siya kay Jewel. Nanlalamig ang mga mata niya. Dahil pinahahalagahan mo si Daryl ng sobra, dapat kang pumunta sa impyerno kasama siya. Kahit na si Lindsay ay dinakip, ang kanyang kontrol kay Yvonne ay epektibo pa rin. Hawak ni Yvonne ang mahabang talim at itinutok kay Jewel. Kahit na si Yvonne ay isang Master General lamang, si Jewel ay isang ordinaryong tao lamang, hindi niya talaga ito maiiwasan. Sige. Mapait at malungkot ang mukha ni Jewel. Patayin mo na rin ako. Wala na si Ginoo. Di na rin mahalaga kung mabubuhay pa ako. Mukhang determinado si Jewel. Pumikit siya at walang balak magtago. Itigil mo yan.
Bigla, may isang boses na sumigaw habang ang isang payat na figura ay sumugod papunta sa kanila upang harangan ang talim ni Yvonne. Ito ay ang munting diwata. Sinundan ng munting diwata si Debra at ang kanyang 5 kapatid na babae upang sundan si Donoghu. Gayunpaman, ang mga ito ay masyadong mabilis para sa kanya, kaya hindi nahabol ng munting diwata ang mga ito. Sa sandaling iyon, ang munting diwata ay nakatayo sa harap ni Jewel at sinabi, "Nababaliw ka na ba? Bakit mo sasaktan ang batang babae na ito?" Habang nagsasalita siya, tumingin ang munting diwata kay Daryl. Agad na kinilabutan ang katawan niya. Si Daryl ay tila nawalan na ng maraming dugo, hindi siya sigurado kung buhay pa ito. "Daryl, okay ka lang? Pwede ba huwag mo akong takutin?" Pulang-pula ang mga mata ng munting diwata habang nakayakap kay Daryl. "Daryl!" Si Zoran, na nakaupo sa malapit, ay mukhang maputla habang tinanong niya si Jewel na nag-aalala. "Jewel, kamusta si Daryl?" "Tio Carter, kritikal ang kalagayan ni Ginoo. Mukhang hindi na siya makakaligtas dito." Sagot ni Jewel. Pagkatapos, nagsimula na siyang umiyak. "Ano?" Nang marinig niya yon, biglang dumilim ang paningin ni Zoran, at halos himatayin na siya. "Bilisan mo!" Ang sumunod na segundo, sumigaw si Zoran sa kanyang mga alagad na nasa paligid niya. "Ibalik mo agad si Debra dito." "Opo." Balisa si Zoran. Naubos na niya ang kanyang panloob na enerhiya sa panahon ng matinding labanan, laban kay Donoghu. Niwala siyang lakas na tumayo sa sandaling iyon. Patuloy na bumagsak ang luha ng munting diwata. Tumingin siya kay Yvonne at sinabi, "Mayroon kang lason na puso tulad ng ahas at mga alakdan. Sinaktan mo si Daryl. Huwag kang maglalakas, loob na tumakas." Itinaas ng maliit na diwata ang kanyang mga daliri, at tinatakan ang akupoint ni Yvonne. Siya ay isang martial saint, kaya't hindi talaga makakapalag si Yvonne laban doon. Agad na nagyelo si Yvonne, hindi siya makagalaw ng kahit isang kalamnan. Sa sandaling yon, ang ilang mga numero ay bumagsak pababa mula sa gitna ng hangin. "Daryl!" Ang mga luha ni Debra ay bumagsak na parang ulan habang papalapit sa kanila. Nakita niya ang maputlang mukha ng lalaki, wala siyang malay, at ang paghinga niya ay sobrang hina. "Daryl!" Pulang-pula ang mga mata ni Debra habang sumisigaw kay Jewel, "Ano ang nangyari? Paano ito nangyari? Sino? Sino ang gumawa nito kay Daryl?" Nang umalis siya upang sundan si Donoghu, maayos pa rin si Daryl. Sa isang iglap lang ng mata, subalit. Si Jewel ay nabalisa, halos hindi siya makapagsalita. "Jewel." Kinagat ni Debra ang labi at sinabing, "Si Yvonne ba ang sumaksak kay Daryl?" Humikbi si Jewel habang tumango. "Oh, si Yvonne yun." Sinaksak niya mula sa likuran si Ginoo nang wala itong kamalay-malay at hindi magawang depensahan ang sarili. "Ate Debra, pinagsisihan ko ito. Pinagsisisihan kong hindi ko sinabi kay Ginoo ang tungkol sa pananakit sa akin ni Yvonne." "Yvonne!" Mahigpit na hinawakan ni Debra ang espada sa kanyang kamay. "Napakaraming pinagdaanan niyo ni Daryl, bakit mo siya sinaktan? Sabihin mo sa akin." "Bakit?" Gusto siyang patayin ni Debra gamit ang talim na hawak nito. Gayunpaman, sa sandaling yon, nakita ni Debra na may hawak na isang kristal na bola si Yvonne. Bilang pinunong sekta ng sektang Artemis, paano hindi makikilala ni Debra ang bolang kristal? Maaari itong magpadala ng boses ng isang tao sa libong mga milya ang layo. Nanginginig ang katawan ni Debra, may mga pag-aalinlangan sa kanyang puso. Bakit may hawak na kristal na bola si Yvonne? May iba bang nagkokontrol sa kanya? Tumingin sa paligid niya si Debra. "Lahat kayo! Tumalikod kayo ngayon!" Habang nagsasalita siya, lumakad si Debra papunta kay Yvonne at itinaas ang kanyang mahabang damit. Napakalawak ng kaalaman ni Debra. Nabasa niya ang tungkol sa isang maitim na gayuma mula sa isang sinaunang libro. Ang gayuma na iyon ay maaaring makontrol ang ibang tao, ngunit nawala ito ng maraming henerasyon. Kailangan lamang ng isa upang iguhit ang gayuma sa baywang ng ibang tao at makokontrol na niya ang taong iyon. Tumalikod lahat ng lalaki. Itinaas ni Debra ang mahabang damit ni Yvonne at nakita ang isang berdeng kulay na gayuma na nakapinta sa kanyang baywang. Malamig ang mukha ni Debra.
Sinabi niya sa isang katulong na magdala ng isang balde ng tubig upang mahugasan niya ang gayuma na nasa baywang ni Yvonne. Ang gayuma ay iginuhit gamit ang isang espesyal na pintura, kaya napakahirap na hugasan ito. Matapos ang higit sa 10 minuto, ang balat sa baywang ni Yvonne ay mapula, ngunit ang gayuma ay natanggal na rin sa wakas. Sa sandaling bumaba ang gayuma, nanginginig ang katawan ni Yvonne. Nasaan ako? Bakit ba nahihilo ang ulo ko? Mukha namang naguluhan ang mukha ni Yvonne. Nabawi niya ng buo ang kanyang isipan. Naalala ni Yvonne nang ipinadala siya ng New World Emperor upang pakasalan si Donoghu, ngunit tinali siya ni Lindsay at iginuhit ang isang gayuma sa kanyang baywang. Wala na siyang naalala pagkatapos nito. Si Yvonne ay tulala nang tumingin sa kanyang paligid, alam niyang nasa lugar siya ng pamilya Carter. Nang makuha ni Leroy Henderson ang kanyang lakas na espiritu, at mayroon siyang isang araw lamang na natitira upang mabuhay, ikinasal siya kay Daryl sa tirahan ng Carter. Paano naging isang disyerto ang paninirahan ng pamilya Carter? Nang magkamalay si Yvonne, mukhang naguguluhan ang mukha ng lahat. Anong biro ito? Kung alam niya na sinaksak niya si Daryl noong siya ay nasa ilalim ng pagkokontrol ng iba, gaano kaya katindi ang nararamdaman niya? Sa wakas, nagawa ni Yvonne na tipunin ang kanyang mga saloobin. Humarap siya sa 6 na mga diwata sa harapan niya at tinanong, 6 na mga pinunong palasyo, nasaan si Daryl? Nang tumulong ang 7 mga diwata sa lungsod ng Donghai sa kanilang laban kay Sloan, naalala sila ni Yvonne. Alam niyang may malapit silang relasyon kay Daryl. Kung nandito sila, malamang ay nandito din si Daryl. Si Daryl, siya. Ang ilang mga diwata ay tumingin kay Daryl. Sinundan ng mga mata ni Yvonne ang direksyon ng kanilang tingin. Nanginginig ang kanyang katawan nang makita ang nasa harapan niya, at nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Daryl! Sumugod si Yvonne papunta kay Daryl. Nang makita niyang puno ng dugo si Daryl, sumigaw siya, ano ang nangyari? Sino ang sumaksak kay Daryl? Daryl, gumising ka, parang awa mo na gumising ka. Sa sandaling yon, napasinghap ang 6 na mga diwata, ngunit wala silang sinabi. Nagkatinginan sina Dax at Chester at napabuntong hininga din. Binibining Yong, nakalimutan mo na ba? Ikaw ang sumaksak sa kanya ng patalim na dala mo ngayon lang. Ang isa sa mga alagad ng pamilya Carter ay nagpa siyang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Si Yvonne ay lubos na nawasak. Ano? Sinaktan ko si Daryl. Nanginginig ang puso ni Yvonne. Naisip niya na kontrolado siya ni Lindsay. Hindi. Ang susunod na segundo, nagsimulang humagulwal si Yvonne. Magiging maayos si Daryl. Siguradong magiging maayos siya. Yumakap si Yvonne kay Daryl ng mahigpit sa kanyang mga braso. Hinaplos ng mga kamay niya ang maputlang mukha ni Daryl ng marahan. Ang mga imahe ng kanyang oras na kasama si Daryl ay paulit-ulit na tumakbo sa kanyang isipan. Daryl, gumugol tayo ng mas maraming oras na magkahiwalay kaysa sa magkasama, wala pa tayong magandang pagsasama. Parang awa mo na huwag mo naman akong takutin ng ganito, utang na loob huwag mo akong takutin ng ganito. Gumising ka na please. Parang awa mo na huwag mo akong takutin. Daryl. Hindi mapigilang dumaloy ang luha ni Yvonne. Daryl, hindi kita hahayaang mamatay, naririnig mo ba ako? Ako si Yvonne, ang iyong Yvonne. Humihingi ako ng tawad, please gumising ka na at tingnan ako. Pwede mo rin akong saksakin, 1, 10 beses, 100 beses. Nakikiusap ako sa iyo na magsabi ka ng kahit ano. Si Yvonne ay nawasak, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng luha niya. Malungkot ang lahat nang makita iyon. Binibining Yvonne. Mahinang sabi ni Cindy, binibining Yvonne, dalhin natin si Daryl sa bahay upang makahiga siya agad. Ang mga panloob na laman ni Daryl ay lubusang nasira. Kailangan nating malaman ang isang paraan upang mabilis siyang matulungan, kung hindi man, magiging huli na ang lahat. Napakahusay. Tumango si Yvonne. Bumagsak ang luha niya sa dibdib ni Daryl. Ang munting diwata na nasa tabi nito ay balisa rin. Namumula ang mga mata niya. Kahit na tinawag siya ni Daryl bilang kanyang maliit na asawa, at palaging nanliligaw sa kanya, inaasahan niyang magiging maayos ito. Nang kontrolin ni Leroy Henderson ang palasyo ng Fuyao, ginamit ng lalaki ang pangalan ng munting diwata upang akitin si Daryl na puntahan siya.
Si Daryl ay nawala ng walang isang pag-alangan. Palaging naaalala ng munting diwata ang pangyayaring iyon sa kanyang puso, at siya ay lubusang nagpapasalamat habang buhay para sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi pa rin namalayan ng munting diwata na nahulog siya kay Daryl. Alam lamang niya na ang kanyang puso ay nadurog ng oira, piraso nang tumingin siya kay Daryl, hindi niya alam kung mabubuhay pa ito. Inilagay ng maliit na diwata ang kanyang mga kamay sa tiyan ni Daryl at nagsimulang ipasa sa kanya ang kanyang panloob na enerhiya. Gayunpaman, makakatulong lamang ito na mapawi pansamantala ang sakit ni Daryl at panatilihin itong buhay ng kaunti pa. Pagkatapos, ang ilan sa mga alagad ng pamilya Carter ay dinala si Daryl sa isang silid, tulugan. Ang lalaki ay malubhang nasugatan, kaya't sariwang dugo ang tumakip sa bedsheet nito. Ang buong mansyon ng Carter ay nanatiling tahimik sa araw na yon. Ang pamilya Carter ay nagtamo ng matinding pinsala at pagkatalo para sa labanang iyon. Ito ang pinakamasamang laban ng pamilya sa loob ng ilang daang taon. Galit, kalungkutan at pagluluksa ang sumakop sa buong pamilya. Ang pamilyang Carter ay halos nawasak sa isang araw lamang. Sa parehong oras, ang balita tungkol sa mga pinsala ni Daryl ay kumalat sa buong komunidad. Ang lahat ng mga sekta at maging ang mga mula sa bagong daigdig ay tinalakay ang bagay na iyon. Iba't ibang mga alingaw-ngaw ang kumalat saan man. Sinabi ng ilan na si Daryl ay naging sanhi ng pagkamatay ng isang inosenteng babaeng tagapagpahayag ng balita. Pagkatapos ay nagdusa siya ng matinding pinsala sa isang labanan, iyon ang kanyang karma. Sinabi ng ilan na si Daryl ay isang tao na pinahahalagahan ang pag-ibig at relasyon, at sayang kung namatay siya. Sa buod, napakaraming mga alingaw-ngaw ang kumalat doon. Lumipas ang 2 araw, ngunit wala ni isang sekta ang bumisita kay Daryl sa tirahan ng Carter. Dahil hindi na nila kinilala si Daryl bilang Alliance Master, wala na silang pakialam sa kanyang buhay o kamatayan. Ang 6 na mga diwata, at ang pamilyang Carter, ay nakadama ng pagkasuklam sa malamig na dugo ng mga sekta na iyon. Maraming nagawa si Daryl para sa World Universe. Nawasak niya ang madilim na puwersa, tinulungan ang ibang mga tao, at dinpensahan ang mga ito laban sa hukbo ng bagong daigdig. Gayunman, ganoon kalubha ang pagtrato nila sa kanya dahil sa pagkamatay ng isang babaeng tagapagpahayag ng balita. Ito ay isang malungkot na sitwasyon. Sa nagdaang 2 araw, sina Dax, Chester, ang 6 na mga sekta at Debra ay nagpalitan upang maipasa ang kanilang panloob na enerhiya kay Daryl bawat 2 oras upang mapanatili ang kanyang buhay. Ginawa ni Daryl ang pangalawang level ng Grand Destruction Art, ang discarding Mountainous River Art, at naubos niya ang kanyang panloob na enerhiya. Nanghihina na siya ng saksakin pa ni Yvonne ang puso niya. Iyon ang pinakamalubhang pinsala na natamo ni Daryl mula nang siya ay maging isang tagapaglinang. Sa ilalim ng mga pangyayaring iyon, kinailangan ni Chester, at ng iba pa na bigyan siya ng kanilang panloob na lakas bawat 2 oras upang mapanatili ang kanyang buhay. Kung hindi man, maaaring mamatay si Daryl sa anumang naibigay na oras. Sa nagdaang 2 araw, lahat ay sumubok ng iba't ibang paraan upang pagalingin si Daryl, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng paggaling. Sa sandaling yon, ang buong pamilya Carter, Dax, Cindy at iba pa ay nakaramdam ng pagkawala ng pag-asa. Tahimik na nakahiga doon si Daryl, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang paghinga ay labis na mahina. Pinalibutan siya ng lahat, napaka-stressful ng kapaligiran. Bang! Namula ang mga mata ni Dax, at nasunog ang kanyang puso sa pag-aalala habang sinusuntok niya ang pader. Halos umiyak na siya. 2 araw na ang nakalilipas, 2 buong araw. Sinubukan ng lahat ang iba't ibang paraan, ngunit wala pa ring malay si Daryl. Pinunong sektang Gable, napakalawak ng kaalaman mo, wala bang ibang paraan upang matulungan si Daryl? Hindi mapigilang tumulo ang luha ni Dax. Napasinghap si Debra, pakiramdam niya ay parang nadurog ang puso niya. Sinaksak ang puso ni Daryl. Natatakot akong wala ng iba pang paraan. Naging blangko ang isip ni Dax. Kahit na siya ay isang malakas na tao, ang kanyang paningin ay naging madilim nang marinig niya iyon, halos himatayin siya. Tama yan. Puso ng karagatan. Sa sandaling yon, nagniningning ang mga mata ni Dax nang tumingin ulit siya kay Debra. Pinunong sektang Gaboy, mayroon ka bang puso ng karagatan sa dakilang silangan? Ang mga mata ni Dax ay puno ng pag-asa.
Mga 3 taon na ang nakalilipas, ang matandang maestrong Darby ay nagkasakit ng malubha at kailangan ng isang tao na magbibigay ng utak ng buto sa kanya. Nais ni Daryl na magbigay ng donasyong yon, ngunit pinigilan siya ni Dax. Sinaksak ng Abyss Mother Serendipity ang baga ni Dax dahil doon. Sa oras na yon, ang tanging bagay na makakagamot kay Dax ay ang puso ng karagatan. Ito lamang ang bagay na maaaring hadlangan ang isang sugat ng panloob na laman ng isang tao. Lumuhod si Daryl upang hugasan ang mga paa ni Evelyn upang makuha ang puso ng karagatan upang iligtas si Dax. Pagkatapos, sa wakas ay nakuha niya ito, at iyon ang paraan kung paano niya maisasalba ang buhay ni Dax. Labis na nasasabik si Dax nang maalala niya iyon. Kung ang puso ng karagatan ay maaaring harangan ang isang sugat ng panloob na laman ng isang tao, magagawa ba nitong tulungan si Daryl? Gayunpaman, sinabi ng mga tao na iisa lamang ang puso ng karagatan sa World Universe, at si Dax ang siyang kumonsumo dito. Hindi sila makakahanap ng isa pang puso ng karagatan sa buong World Universe. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na wala sa dakilang silangan. Pinunong sektang Gaboy, mayroon ka bang puso ng karagatan sa dakilang silangan? Buntong hininga. Napabuntong hininga si Debra nang makita ang desperasyon sa mga mata ni Dax. Umiling siya, hindi niya maitago ang kanyang kalungkutan. Ito ang unahang pagkakataon na narinig ko ang tungkol sa kayamanang ito, ang puso ng karagatan. Tahimik na tumulo ang luha ni Debra habang nakatingin kay Daryl na nasa kama. 2 araw na ang nakalilipas, iniutos ni Debra sa mga alagad ng sektang Artemis na maghanap ng mga tabletas sa espiritu na maaaring magpagaling ng sugat sa puso. Marami sa kanila ang nagpadala ng iba't ibang uri ng mga nakakagamot na espiritu na tabletas, ngunit wala alinman dito ang naging epektibo. Ang pinunong sekta ng sektang Elixir, si Andy Curtis, ay nagdala ng 100,000 taong gulang na Ganoderma noong nakaraang araw. Kahit na ang 100,000 taong gulang na Ganoderma ay isang mahusay na gamot sa espiritu, hindi ito gumana para kay Daryl. Nauubusan na sila ng mga ideya, at ang kapaligiran sa silid ay labis na nakaka-stress. Hindi. Malakas na sigaw ng munting diwata. Habang naglalakad siya sa harap ng kama, umiyak siya at sumigaw kay Daryl, "Daryl, gumising ka. Nakikiusap ako sa'yo." Lalong lumala ang sitwasyon ni Daryl. Kung sila ay umaasa lamang sa kanilang panloob na lakas, hindi nila mapapanatili ang kanyang buhay. Dahil maaaring mamatay si Daryl anumang oras, hindi mapigilan ng munting diwata ang kanyang sarili. Nakababatang kapatid na babae. Nataranta din si Sandy. Malambing niyang inaliw ang munting diwata. Huwag kang magalala, kailangang may iba pang mga paraan upang matulungan siya. Bigla, may naisip ang munting diwata. Hinila niya si Cindy sa tabi at inakay palabas ng silid. Nang marating nila ang isang tahimik na lugar sa labas, huminto ang munting diwata at sinabi, "Big Sister, nais kong humingi ng isang pabor." Naguluhan si Cindy, ngunit tinanong niya, "Ano ito?" Malalim na bumuntong hininga ang munting diwata bago niya sinabi, "Big Sister, gamitin natin ang lampara na lira upang mailigtas si Daryl." Ano? Nagbago ang mukha ni Cindy nang marinig iyon. Ni hindi niya ito binigyan ng pangalawang pag-iisip bago siya umiling at tinanggihan ang ideya na yon. Hindi posible yon. Ang lampara na lira ay isang kayamanan na nakuha ni Cindy mula sa bundok ng Kunlun. Maaaring makuha ng lampara ang kakanyahan ng kalangitan at lupa, naglalaman ito ng maraming lakas ng espiritu. Naisip ni Cindy na maaari nilang magamit ang mitsa sa lampara na lira upang mailigtas si Dari, ngunit napakataas ng presyo na dapat pagbayaran nito. Hindi ito dahil mahal niya ang lampara na lira, ngunit dahil sa ang mitsa ng lampara ay hindi maaaring pagalingin si Daryl ng mag-isa lamang. Kailangan ito ng ibang tao upang mag-ambag ng kanilang espiritual na enerhiya sa kandila sa lampara bago nila payagan si Daryl na ubusin ang mitsa. Iyon lamang ang paraan upang mapagaling si Daryl. Gayunpaman, ang taong mag-aambag ng lakas ng espiritu ay dapat na maging isang martial saint. Ang sinumang mas mababa sa antas na iyon ay magiging masyadong mahina para sa pamamaraan. Kahit na pagsamahin nila ang kanilang lakas sa mitsa, wala itong magiging epekto. Ang isang tao na walang lakas na espiritual ay hindi na mabubuhay ng isang buong araw. Sinong martial saint ang nais na isakripisyo ang kanilang buhay upang mailigtas si Daryl?
Nais ng munting diwata na gamitin ang lamapra na lira upang mailigtas si Daryl, kaya't maliwanag na nais niyang isakripisyo ang kanyang sarili kapalit ng buhay ni Daryl. Napatingin si Cindy sa munting diwata habang pinapadyak ang galit ang mga paa. Munting kapatid, hindi kita hahayaang gawin yon. Kahit na ang 7 mga diwata ng palasyo ng Fuyao ay hindi magkakapatid talaga lubusang magkakapatid noong isinilang, nagkaroon sila ng isang malapit na ugnayan sa bawat isa. Ang palasyo ng Fuyao ay maaaring utang kay Daryl, ngunit bilang panganay na kapatid na babae, hindi pinapayagan ni Cindy na isakripisyo ng kanyang maliit na kapatid ang kanyang sariling buhay upang maisalba si Daryl. Isang buhay na kapalit ng isa pa, napakahalagang kapalit na dapat pagbayaran. Ang isang tao na walang lakas na espiritual ay mabubuhay lamang sa isang araw. Big Sister, nagmamakaawa ako sa iyo. Bumuhos ang luha ng limunting diwata habang nagmamakaawa sa kanyang kapatid. Umiling si Cindy. Munting kapatid, hindi kita bibigyan ng lampara na lira. Oo, maaari mong mailigtas si Daryl kung isasama mo ang lampara sa iyong espiritual na enerhiya. Ngunit alam mo bang may isang araw ka lamang upang mabuhay kung wala na ang iyong espiritual na enerhiya? Sulit ba talaga ito? Hindi kita papayag na gawin yon. Maghanap tayo ng iba pang paraan, naniniwala akong mayroong iba pang paraan upang mailigtas si Daryl. Napatingin si Cindy sa munting diwata bago siya tumalikod upang bumalik sa silid. Sa isip ni Cindy, walang sinuman sa mundo na mas mahalaga kaysa sa kanyang mga kapatid na babae. Kahit na para sa kanyang tagapakinabang, si Daryl. Nanigas ang munting diwata. Patuloy na bumagsak ang luha niya habang puno ng kabiguan ang kanyang puso. Bukod sa lamapra na lira, walang ibang paraan upang mailigtas pa si Daryl. Hindi. Hindi dapat mamatay si Daryl. Dapat ko siyang iligtas. Ang munting diwata ay talagang determinado. Iniwan niya ang pamilya Carter at sumugod papunta sa pangunahing altar ng palasyo ng Fuyao. Ang sandata na lampara na lira ay magkakaroon ng mas maraming kapangyarihan habang hinihigop nito ang kalangitan at ang kakanyahan ng lupa. Iyon ang dahilan kung bakit itinago ito ni Cindy sa lihim na paglilinang na silid ng palasyo ng Fuyao. Nanakawin ko na lang ito kung hindi ito ibibigay sa akin ni Big Sister. Bumalik si Cindy sa silid at nakita ang lahat sa isang talakayan tungkol sa mga paraan upang mailigtas si Daryl. Naglakad papunta sa kanya ang pangatlong diwata at tinanong, Big Sister, nasaan ang munting diwata? Hindi ka ba siya lumabas ngayon lang? Alam ng pangatlong diwata na ang kanyang bunsong kapatid na babae ay magagalit dahil ang buhay ni Daryl ay nasa panganib. Bumuntong hininga si Cindy at sinabing, nasa labas siya, hayaan mo siyang huminahon. Naupo si Cindy at humigop ng tsaa mula sa tasa na hawak niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang munting diwata ay hindi babalik kahit na matapos ang isang oras. Nag-alala ang pangatlong diwata, kaya't lumabas siya upang tingnan. Hindi nagtagal, bumalik siya na may naguguluhan na ekspresyon sa mukha. Big Sister, wala ang munting diwata sa labas. Hindi pwede. Nang marinig niya iyon, nanginginig ang puso ni Cindy. Humarap siya sa iba pang 4 na diwata at sinabing, magmadali. Habulin ng bunsong kapatid. Marahil siya ay bumalik siya sa palasyo ng Fuyao upang kunin ang lampara na lira. Nais niyang gamitin ang kanyang espiritual na enerhiya upang mailigtas si Daryl. Habulin na siya ngayon na. Pagkatapos, tumakbo palabas ng silid si Cindy. Ano? Agad na nagbago ang mukha ng 4 na mga diwata habang sumusunod sa likuran niya. Alam ng mga diwata na ang lampara na lira ay maaaring iligtas si Daryl, ngunit wala sa kanila ang nagdala nito. Iyon ay dahil alam nila na kakailanganin nila ng hindi bababa sa isang martial saint upang maibigay ang kanilang espiritual na enerhiya sa mitsa ng kandila. Kung nais nilang mailigtas si Daryl, kung gayon kakailanganin nilang magsakripisyo ng isa pang buhay. Masyadong malupit iyon. Iyon ang dahilan kung bakit itinago ito ng mga diwata at hindi na nagbanggit tungkol dito. Mukhang ang kanilang maliit na kapatid na babae ay binalak na gamitin ang kanyang lakas na pang-espiritual upang mailigtas si Daryl. Labis na nag-alala ang mga diwata habang mabilis silang lumipad pabalik sa palasyo ng Fuyao. Gayunpaman, huli na silang lahat. Sa palasyo ng Fuyao. Sa wakas nakarating na ang munting diwata at dumiretso siya sa lihim na silid. Nang mapansin niyang nakakandado ang pinto, hindi na siya nagdalawang isip na suntukin ito.
Slam! Sa isang malakas na putok, ang pinto ng lihim na silid ay nasira. Hindi pinansin ng maliit na diwata ang alikabok nang siya ay lumingon at sumugod sa silid. Pagkatapos, lumabas siya na may hawak na lampara sa kanyang kamay. Iyon ang lirang lampara. Daryl, hindi ka mamamatay. Tiyak na hindi ka mamamatay. Ngumiti ang munting diwata habang nagmumukmok sa sarili. Sa tirahan ng Carter. Hating gabi na, at ang silid ay hindi paniwalang tahimik. Naririnig lamang ng isa ang mahinang paghinga ni Daryl. Si Dax, Chester at ang iba pa ay nagpahinga na, at si Debra lamang ang naroon upang subaybayan ang sitwasyon ni Daryl. Si Debra ay natulog ng 2 araw at 2 gabi, ang kanyang katawan at kaluluwa ay naubos. Gayunpaman, naniniwala siya na makakayanan ito ni Daryl, isang himala ang mangyayari. Nang mahulog siya sa bunganga ng bulkan, gumawa ng isang himala si Daryl nang hinigop niya ang malamig na puting lirang apoy. Kaya, kahit na siya ay sinaksak, hindi siya mamamatay. Tiyak na hindi siya. Humirit! Biglang may nagtulak ng pintuan. Naglakad ang munting diwata sa silid na may hawak na lirang lampara sa kanyang kamay. Mukha siyang natuwa nang sinabi niya, Daryl, narito ako upang iligtas ka. Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa buong silid. Nakarelax siya at napabuntong hininga nang makita niya si Debra lamang ang nandoon. Sa kabutihang palad, ang Big Sister at ang natitira ay wala sa paligid. Hindi alam ng munting Lily na hinabol siya ni Cindy at ang iba pa upang pigilan siya. Dumaan sila sa ibang ruta, kaya't hindi sila nagkabanggaan. Binibining Irene, ito ang... Nang makita ni Debra ang lamapra na lira sa kamay ng munting diwata, naramdaman niya ang matinding lakas na espiritual, kaya't kinailangan niyang magtanong. Ito ang lirang lampara, kayamanan ng aming palasyo ng Fuyaw. Maaari nitong iligtas si Daryl, sabi ng munting diwata habang naglalakad siya papunta sa kama. Talaga? Nagulat si Debra, natuwa rin siya, masaya na hindi may larawan. Ngumiti ang munting diwata at sinabi, Ate Debra, mangyaring bantayan ang pintuan mula sa labas. Huwag hayaan ang sinuman na makagambala sa amin. Sige. Hindi na iniisip pa ni Debra habang papunta siya upang bantayan ang pinto. Buntong hininga. Nang umalis si Debra, bumuntong hininga ang munting diwata. Pagkatapos, lumakad ang munting diwata at lumuhod sa tabi ng kama ni Daryl. Hindi niya maitago ang masayang pakiramdam sa kanyang puso habang mahina ang sinabi niya, Daryl, nang mahuli kami ni Leroy, niligtas mo kami. Nasa akin na ngayon ang magliligtas sa iyo. Ang luha ay nahulog mula sa mukha ng munting diwata habang nagsasalita ito. Alam niya na kapag ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya, magkakaroon lamang siya ng isa pang araw upang mabuhay. Gayunpaman, walang nang iba pang paraan upang mailigtas si Daryl, kaya kailangan niyang gawin ito. Parang hindi na kayang lumaban pa ni Daryl, kaya hindi na siya makakapaghintay pa. Bang! Pinagana ng munting diwata ang kanyang panloob na enerhiya, at unti-unting lumabas mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, pumunta ito sa lirang lampara. Sa sandaling iyon, ang lirang lampara ay nagpaliwanag sa buong silid. Susunod, isang bilog na perlas ang lumutang mula sa ilawan, iyon ang mitsa ng kandila. Nagsama ito sa espiritual na enerhiya ng munting diwata. Ngumiti ang munting diwata habang hawak ang mitsa ng kandila sa kanyang banayad na mga kamay. Pagkatapos, ipinakain niya ito sa bibig ni Daryl. Ang maputlang mukha ni Daryl ay unti-unting naging mapula, at ang kanyang nasirang puso ay mabilis na gumaling. Naging epektibo ito. Ang mukha ng munting diwata ay namutla. Nanghina na siya, ngunit isang ngiti ang nanatili sa kanyang mukha. Dahil nawala ang kanyang enerhiya sa espiritu, ramdam ng munting diwata na ang lakas sa kanyang katawan ay nagsimulang maghiwalay ng unti-unti. Gayunpaman, walang pakialam ang munting diwata. Hanggat magising si Daryl, alam niyang magiging sulit ito, kahit na kailangan niyang mamatay para gumana ito. Tapos ka na ba? Si Debra ay binuksan ang pintuan ng marahan, hindi na siya makapaghintay pa. Nagpasya siyang sumilip at nagtanong tungkol sa pag-unlad. Nang magsalita siya, nakatuon si Debra sa katawan ni Daryl, hindi niya napansin ang maputla na mukha ng munting diwata. Ngumiti ang munting diwata at mahinang sinabi, tapos na. Maaari ka na ring pumasok. Debra. Wow! Ayos!
Labis na nasabik si Debra habang papasok sa silid. Natuwa siya nang mapagtanto niyang mas maganda na ang hitsura ni Daryl. Alam ko na maswerte si Daryl, hindi siya ganun kadali na mamamatay. Hawak ni Debra ang kamay ng munting diwata. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo, ako. Ano? Napakunot ng noo ni Debra. Naramdaman niya ang lamig na tumulo mula sa mga kamay ng munting diwata, mahina din ang pakiramdam ng panloob na lakas. Ano ang nangyari? Kapatid na Irene, ikaw, tanong ni Debra, natigilan siya. Ang kamay ng munting diwata ay nagyelong malamig, at ang panloob na lakas sa kanyang tiyan ay labis na mahina. Anong nangyari? Bakit ang hina ng pulso mo? Patuloy na tanong ni Debra kahit gulat na gulat siya. Umiling ang munting diwata. Ate Debra, ayos lang ako. Inubos ko lang ang panloob kong lakas upang buhayin ang lamapra na lira. Nang marinig niya iyon, hindi ito inisip ni Debra. Sinabi niya, kung gayon dapat kang magpahinga, ako na ang bahala kay Daryl. Ang pag-aalala lamang ang nasa mga mata ni Debra. Hindi ako aalis, ayos lang ako. Umiling ang munting diwata habang nakatitig kay Daryl. Mayroon lamang akong isang araw upang mabuhay. Para sa isang maikling araw na ito, nais kong gugulin ang aking oras kay Daryl. Wala na akong pagsisisihan noon. Nang makita ni Debra ang determinasyon sa kanyang mukha, tumango ito at hindi na nagsabi ng iba pa. Hindi naman nagselo si Debra. Ang munting diwata ay maganda at mabait, at lahat ay nagustuhan siya. Bukod dito, nailigtas niya si Daryl. Sa sandaling yon, ang silid ay nasa buong katahimikan. Si Debra at ang munting diwata ay hindi nagsalita, nakatuon ang mata nila kay Daryl. Makalipas ang ilang sandali, daing ni Daryl nang magsimula siyang magkaroon ng malay. Sa pagdilat niya, naramdaman ni Daryl na mahina ang kanyang buong katawan, at may banayad na may sakit sa kanyang dibdib. Chinang na! Gaano katagal na wala? Daryl! Daryl, gising ka na! Mabuti ito! Ang munting diwata at si Debra ay labis na nasiyahan sa pagsigaw nila. Ngumiti si Debra at sinabi, hayaan mong tawagin sina Jewel, Dax at iba pa. Habang nagsasalita siya, nagmadali siyang pumunta sa pintuan. Si Daryl ay ligtas na, si Dax at iba pa ay magiging masaya dahil dito. Sa sandaling yon, hinawakan ng munting diwata ang kamay ni Daryl, at hindi niya maitago ang kaligayahan sa kanyang puso. Daryl, sa wakas gising ka na. Pulang-pula ang mga mata ng munting diwata. Hindi ko nasayang ang aking espiritual na lakas. Salamat sa Diyos. Si Daryl ay gising na ngayon. Naramdaman ni Daryl ang kagalakan nang mapagtanto niya ang munting diwata ay umiiyak hanggang sa maging mapula ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi niya maiwasang asarin ito. Aking munting asawa, nag-alala ka ba't sa asawa mo? Agad na namula ang munting diwata nang marinig niya iyon. Gayunpaman, hindi niya pinagalitan si Daryl. Napakamot ng ulo si Daryl. Kakaiba ito. Karaniwan, tuwing tatawagin ko siyang aking munting asawa, galit na galit siya at pinapagalitan ako dahil sa maling gawi. Ano ang mali? Sa sandaling yon, napansin ni Daryl na may isang bagay na hindi tama sa munting diwata. Nang makita niya ang maputla nitong mukha, tinanong niya, ano ang nangyari sa iyo, aking munting asawa? Ako. Binuksan ng maliit na diwata ang kanyang bibig, ngunit isang salita lamang ang nasasabi niya bago nila marinig ang mga yapak mula sa labas. Pagkatapos, sina Dax, Jewel at ang iba pa ay nagagalak na pumasok sa silid. Sabi na nga ba, alam kong magiging maayos ka. Masayang tumawa si Dax nang maglakad papasok ng silid. Tumakbo pa abante si Jewel upang yakapin si Daryl. Tuwang-tuwa siya na naiyak. Ginoo, nagising ka na. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Nang maramdaman niya ang emosyon ni Jewel, natuwa si Daryl. Bahagya niyang tinapik ang likod at ngumiti habang inaalo ito. Mabuti na ako ngayon, tama. Ngumiti ang munting diwata kahit na mukhang maputla na siya at mahina. Nakababatang kapatid na babae. Bigla, may narinig silang nag-aalalang boses mula sa labas. Pagkatapos, ang mga diwata ay mabilis na tumungo sa silid. Nakababatang kapatid na babae. Ikaw. Sa sandaling siya ay pumasok sa silid, nanginginig si Cindy nang makita ang mukha ng munting diwata,
ang lirang lampara sa tabi niya. Sobrang sakit ng puso niya. Ikaw? Bakit ang tanga mo? Nang bumalik siya sa palasyo ng Fuyao, naguluhan si Cindy nang mapagtanto niyang nawawala ang lilirang lampara mula sa lihim na silid. Hindi man siya tumigil para magpahinga sa pagbabalik sa tirahan ng Carter. Nang makita niyang gising na si Daryl at ang sobrang hina ng kondisyon ng munting diwata, alam ng mga diwata na huli na ang lahat. Ginamit ng munting diwata ang kanyang espiritual na enerhiya upang mailigtas si Daryl. Nawasak si Cindy, ang mga mata ng ibang mga diwata ay pulang-pula at naluha din. Ang angalawang diwata ay pumanaw na hindi pa ganon katagal na nakalipas, nalulungkot pa rin sila sa kanyang pagkamatay. Mukhang mawawala din ang kanilang bunsong kapatid na babae. Nararamdaman ni Daryl na parang may mali sa kapaligiran, kaya tinanong niya si Cindy, pinuno ng palasyo, anong nangyari? Habang nagsasalita siya, nakita ni Daryl ang lirang lampara sa tabi ng kanyang kama, tuliro siya. Nag-usisa din ang lahat. Masyado silang nakatuon sa masayang balita na wala silang pagkakataon na tipunin ang kanilang mga saloobin. Paano nagkamalay si Daryl? Paano siya nailigtas ng munting diwata? Sa sandaling yon, ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Cindy. Bumuntong hininga si Cindy. Hindi niya maitago ang kanyang kalungkutan habang nakatingin siya kay Daryl at sinabing, alam mo bang isinakripisyo ng munting diwata ang kanyang espiritual na lakas upang mailigtas ka? Mayroon lamang siyang isang araw upang mabuhay. Ano? Natulala ang lahat sa silid. Lahat sila ay naglilinang, kaya't alam nila ang kahalagahan ng isang espiritual na enerhiya. Kapag nawala ang isang espiritual na enerhiya ng isang tao, mawawalan din siya ng kanyang buhay. Tulad ng isang lampara na naubos ang apoy nito, mabubuhay lamang ang isa ng isang araw at isang gabi. Nagsimulang umikot ang isip ni Daryl habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Pulang-pula ang kanyang mga mata habang hinahawakan ang mga kamay ng munting diwata at sumisigaw, bakit ba sobrang tanga mo? Bakit ang tanga mo? Ang dibdib ni Daryl ay kumuyom sa sakit, hindi niya matanggap ang katotohanan. 3 taon na ang nakalilipas, sinipsip ni Leroy ang espiritual na enerhiya ni Yvonne, at mayroon siyang isang araw at isang gabi lamang upang mabuhay. Ginamit ni Yvette ang karayom na pilak kay Yvonne upang mabuhay siya ng mas matagal. Pagkatapos, sinira ni Daryl ang sektang Kunlun at kinuha ang Phoenix Pill upang iligtas si Yvonne. Gayunpaman, mayroon lamang isang Phoenix Pill sa mundo. Bukod doon, si Yvette ay nasa bagong daigdig. Kaya paano siya makakatulong upang mapanatili ang buhay ng munting diwata? Mayroon lamang siyang isang araw at isang gabi upang mabuhay. Bumagsak na parang ulan ang luha ni Daryl nang maisip niya yon. Naramdaman ng munting diwata ang kalungkutan ni Daryl, kaya't mahina siyang ngumiti at sinabi, hanggat maililigtas kita, handa akong talikuran ang aking espiritual na lakas. Daryl, ikaw ang bayani ng World Universe, at kailangan mo pa rin ang iyong proteksyon sa hinaharap. Babae lang ako, ito ay karapat, dapat napalitan. Ngumiti siya habang sinasabi iyon. Wow! Natigilan sina Dax, Chester at ang iba pa nang marinig ang kanyang mga salita. Pakiramdam nila ay parang isang malaking bato ang dumurog sa kanilang mga puso. Hindi. Si Daryl ay lubos na nawasak. Hindi na niya ito mapigilan pa, hinila niya ang munting diwata sa kanyang mga braso habang patuloy ang pagbagsak ng luha niya. Bakit ba napakatanga mo? Hindi ako karapat, dapat para gawin mo yon. Bakit ang lokong-loko mo? Ang tanga mong babae. Patuloy na sumigaw at umiyak si Daryl habang nakataas ang ulo at nakatingin kay Cindy. Tinanong niya, pinunong palasyo, may isang paraan upang mailigtas ang munting diwata, tama? Sabihin mo sa akin ng mabilis, paano ko siya maililigtas? Paano ko siya maililigtas? Bumuntong hininga si Cindy habang nakatingin kay munting diwata at umiling. Daryl, mangyaring pagyamanin ang isang araw na natira sa kanyang buhay at gumugol ng mas maraming oras sa aking maliit na kapatid na babae. Huwag sayangin ang pagmamahal ng aking maliit na kapatid sa iyo, mahinang sabi ni Cindy. Pinilit niya ang sarili na huwag umiyak nang tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Nagkatinginan ang bawat isa sa lungkot at sumunod sa suite. Hindi sila tanga, nakikita nila ang pagmamahal na mayroon ang munting diwata para kay Daryl. Kung hindi man, hindi niya gagamitin ang kanyang sariling lakas na espiritual kapalit si Daryl.
Dahil mayroon lamang siyang isang araw upang mabuhay, dapat nila silang pahintulutan na magkaroon ng isang magandang pribadong pag-uusap. Di nagtagal, sina Daryl at ang munting diwata na lang ang naiwan sa kwarto. Ang kapaligiran ay hindi karaniwan at nakababahala. Natahimik sila ng ilang oras, ngunit itinago ni Daryl ang kamay ng munting diwata sa kanya. Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Bakit ba hindi ka nag-iisip ng maayos? Hindi sulit na gawin mo yon, hindi ako karapat dapat. Una nang nakilala ni Daryl ang munting diwata bago niya nakilala ang natitirang mga kapatid na babae. Nang malaman niya na mamamatay siya kaagad, naramdaman ni Daryl na sumasakit ang kanyang puso na parang hiniwa ito. Siya ay nakadama ng labis na kilabot. Naramdaman ng munting diwata ang kalungkutan ni Daryl, ngunit mahina siyang ngumiti at sinabi, Daryl, maaari mo ba akong tawagin tulad ng dati, please? Namula ang maputla niyang mukha dahil sa kahihiyan. Tawagin siya tulad ng dati. Karaniwan, tatawa sana si Daryl kung narinig niya ang kanyang hiling bago ang sandaling iyon. Gayunpaman, hindi siya maaaring tumawa man lang. Niyakap niya ito at sinabi, aking munting asawa. Habang sinasabi niya iyon, napahitbi si Daryl ng husto na halos hindi siya makapagsalita. Ang mukha ng munting diwata ay puno ng kaligayahan. Sumandal siya sa dibdib ni Daryl at nagmamaktol, Daryl, napagtanto ko ngayon na palagi kitang minahal. Maaari mo akong tawaging munting asawa mo, hindi ako magagalit sayo. Mahinang bumuntong hininga ang munting diwata. Sa palagay ko ito ang pakiramdam ng pag-ibig, gaano kaganda ito. Alam niyang hindi siya mabubuhay ng mahabang panahon, ngunit hindi naman siya nalungkot. Sumandal siya sa dibdib ni Daryl habang ang kanyang mga labi ay paikot-ikot, ngumiti siya ng nilalaman. Habang ginagawa niya yon, mas kumirot ang puso ni Daryl. Hindi kita hahayaang mamatay. Hindi kailanman. Niyakap ni Daryl ng mahigpit na munting diwata habang muling nasakal ang boses nito. Marahil mayroon pang isang paraan. Munting asawa ko, hintayin mo ako, kukunin ko sila upang makahanap ng paraan upang mailigtas ka. Tiyak na makakahanap kami ng paraan upang mailigtas ka. Sigurado ako. Gusto ni Daryl na tumayo. Daryl! Mabilis na hinila siya ng maliit na diwata sa kama. Ngumiti siya at umiling. Walang ibang paraan. Huwag ka nang umalis pa. Manatili ka sa akin, please. Nalubog ang puso ni Daryl nang kumibot ang kanyang ilong. Tumango siya. O sige. Hinila ulit ni Daryl ang munting diwata sa kanyang mga braso. Nang maramdaman niya ang init ng katawan ni Daryl, ang maputla na mukha ng munting diwata ay tila naging masaya. Naisip ko kung ano ang pakiramdam kung dadalhin mo ako sa iyong mga bisig. Ngayon alam ko na, naramdaman kong napakainit. Nang marinig ang sinabi, kumuyom ang puso ni Daryl. Hindi na niya ito kinaya, naramdaman niyang parang dumugo ang puso niya. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.